Amen. Isa po mapagpalang tanghali po sa ating lahat, church. Yan, smile muna po tayo. Parang mahirap pag-smile. Amen po, isa po mapagpalang tanghali po sa ating lahat. At muli po, welcome to your favorite noontime show, The Baptist Lunch. At salamat sa Panginoon na muli tayong mayroong pagkakataon na tumanggap ng pagpapala mula po sa kanyang salita through this program. And I do believe that we are all excited to be blessed this afternoon po sa atin pong programa. At muli, nais ko pong batin. Unang-una, of course, ang ating pong mahal na Pastor Ray Lorena. Magandang hapon po sa inyo, sir. And then, ganoon din po sa ating pong mga kasamahan na mga operators. Nandiyan na po Sir John, si Sir Rumir. At sa lahat po ng ating mga kapatiran na nakasubaybay na sa kasalukuyan. Maraming salamat sa inyong maagang pagsubaybay sa atin pong programa. Alam niyo po yung pagiging maagap, laging daig yan ng isang masipag ba? Tama ba? Masikap. At muli po alala po sa atin yan. Okay, kaya mga kapatid, muli po salamat sa inyong presensya ngayong hapon. Ang inyong pong presensya ay patunay na kayo po ay willing na patuloy po na matuto mula po sa programa na ito. And of course, kasama ko po ay ngayon si Ma'am Marnelly. Ma'am Marnelly, magandang umaga po. Ay, hapon po, Ma'am Marnelly. Hello, good afternoon sa inyong lahat, sa lahat ng mga suking taga-subaybay ng The Baptist Lunch. Sana'y masarap ang inyong pananghalian at sana'y natuyo ang inyong mga labahan dahil minsan lang ang init ngayong tag-ulan na naman, di ba? Amen. At syempre, good afternoon, mayong udto din ha sa mga suki natin sa Davao City, si Ma'am Imelda at yung cousin ko na si Zay. And syempre, babatiin ko yung pamangkin ko, si JC Max sa Batangas. Wow, Happy amen, birthday, amen. Max! And sa nanay niya nanonood, si Clarice. Good afternoon sa iyo dyan, sis. At sa lahat, syempre, ng mga kasama natin dyan sa Laurel, kina Ma'am Chona at kay Sir Amen. Ian, good afternoon sa inyong lahat. At sa lahat na nag-online ngayon dito, kay Ma'am Jenny Suerte, kay Ma'am Yang Lorena sa La Union, at kay Ma'am Belia Quiñones, Ellen Hemusura, Odeza Aquino, Faith Fernandez. Yan po yung nakikita ko sa aking wall. Ang iba si Ma'am Cynthia na yung mag-greet. Good afternoon sa inyo Amen. lahat. I-share nyo na po ang link para marami pong makapanood ngayong tanghali na to. Amen, Ma'am Cynthia. Magandang tanghali po muli sa inyong lahat. Nandito ang The Baptist Lunch, ang Mother's Edition. Talaga naman. Siyempre, una kong babatiin si Pauline. Hello, Pauline. Kagabi magkausap kami, ma. I-shout out mo ko. Ay, Martin. Konnichiwa. Konnichiwa. Kan daw siya. Ano Day kaya off ibig siya sabihin ngayon. doon? Konnichiwa. Ay, Good afternoon or hello. Ayan. At syempre, binabati namin ang mga masugid nating mga listeners and viewers. Nakita ko, Amen. yan, tama, si Ma'am Yang. Pag ganun ko agad. Si Ma'am Ma'am Yang Belia agad eh. Quiñones. Yung mga suki-suki natin dyan. Si Ma'am Imelda Salinas. Nakwan mo ba? Yan, binabati niya na ako. Ganyan na tayong dalawa. Sana mag-meet tayo. One time, pag nagpunta ka dito sa Pilipinas. Kaya nga, dito sa Pilipinas. Nasa, kung siya, ibang dako ng daigdig sa Davao. O, diba? Ay, Opo. oo nga. Opo, yan sa mga parte-parte natin dyan, Mindanao. Nako, let's continue to pray for them. For Amen. their needs, lalo na yung emotional nilang stability. Kasi sa ganyan talaga, yung konting uga lang sa atin, parang meron na tayong trauma. Lalo na yung grabe, 7, almost 8 magnitude. Lalo na yung mga naka-experience na po talaga. Oo. At kagabi nakikinig ako yung difference between intensity and magnitude. Magkaiba pala yun. Magkaiba po yan. Oo. Intensity, kung ano yung dating sa mga building, sa tao. Yung magnitude, yung may ginagamit silang seismology. Ano ba yun? Basta mga seismologists, may ginagamit silang instrument para i-count kung ano yung yanig talaga. At syempre, ito. Hi, Genevieve! Ingat-ingat ka dyan sa pag-aalaga na yung baby, kailan masusundan. Syempre, si Ma'am Fe. Hello, Ma'am Fe. Nakita ko rin si Sir Ivan. Matagal ko na itong hinahanap at matagal ko nang Hello, hindi classmate. nakikita. Oh, di ba? Classmate daw. Oh, di ba? Hello, Alam ko kasi, Ma'am, kapitbahay. panggabi si Kapitbahay ko Ivan. yan.
Panggabi umuwi siya, umaga na. Opo. Opo, kaya... Pero dati, yan na yung schedule niya. Opo, pero ngayon ginising talaga siya ni Ma'am Chantel. Ginising siya. Maglaba ka muna. Maglinis ng bahay. Magluto. Habang nakikinig ng Baptist lang. Habang nakikinig ng Baptist Lunch. Siyempre, marami pa tayong gusto. Si Ma'am Cecil. Ma'am Maylin, Hello, Mami. kusari, nandiyan po si Ma'am Maylin. Ayan, si Ma'am Maylin. Amen. Ma'am Ayan. Jenny Coronado Lacson, magandang hapon. Ma'am Ayan. Sandra. Amen. Oh, nakita ko rin dito si Sir RJ Landicho. Watching. Oy, nako, Ruben. Hello, Brad. Talagang preparing ka na. Nasa preparation. Sir Jomar Hernandez. Eto, nabati na yung iba dito. O, Amen. diba? Okay. At syempre, kay Brother Noel, I hope you were listening. Nasa Indang siya ngayon. At kasalukuyan naglilinis ng Talaga kapaligiran. sinulit ni Sir Noel. Oo, 3 months na kaming hindi nakakapunta doon. Kaya pinicturean niya at binidyo niya nung pagdating niya doon ay pambira. Mataas pa sa akin yung mga damo. Kaya po, keep on listening and pass the link. Sana yung Amen. blessing po kami sa inyo Amen. ngayong araw na to. Amen. Nice ko rin pong batiin ang aking pinakamamahal na asawa. Of course, Ma'am Maisel Tagulabong Landicho and sa South Border family. Just keep on tuning in sa ating pong programa. At by the way, huwag niyo pong kalimutan na ipasa po ang link at para marami po ang mabless sa hapong ito. At huwag tayo magsawa magpasa ng link. Kahit sa mga unbeliever na kaibigan natin, mga kapatid, ito po ay mag-serve as an encouragement sa kanila and will give them the desire to attend in our church services, mga kapatid. Hindi natin alam na ito magbukas ng isipan nila eh. Totoo Diba? yan. Kaya pinakamalaga, maramdaman nila, makita nila na mayroong simbahan na may care sa mga mothers. Okay, kaya just Humabol keep po. on sharing the link po. Umabol si Ma'am Zane Amen. Volante at Ma'am Royza Nagpo. Amen, Hello, your amen. classmate. Amen. Nandiyan na rin po si Nanay Myrna Alanige, Myrna Alanige. from Pasay West po yan. Amen. Ay. At by the way, nais ko pong i-congratulate lahat po ng kung may mga simbahan po na galing po sa ating church na nag-celebrate din po ng Student Sunday last Sunday. Congratulations po sa inyong lahat. Maganda po yung feedback. Maganda po talaga. Mas marami nagpasalamat na nanay sa preaching ni Pastor. Hindi po, talagang tulong talaga. Ako, wala akong Opo. estudyante, pero Amen, talagang... amen. Ano man, nag sa puso ko, Amen, talaga. amen. Seminar type po eh. 'Di ba? Seminar type talagang education talaga eh. Talagang feeling ko talaga may pasok eh. Mahal yun. Kung Amen. session, Mo, may kung session gan ka. sa labas yun, mahal. Ay, ganun po. Totoo. Oo, mahal yun. Oo. Coaching session yun. Na very, Idea ang binabayaran dun, ma'am. Oo, binabayaran mo yung At idea saka na syempre, binibigay ni yung tao, Pastor. si Pastor Eh, dito- mataas ang rate niyan. Correct. At abangan, baka Depende pa sa dumating. nagsasalita yun, ma'am. Oo, yes. Depende pa yan. Oo. Opo, kung si Pastor magsalita. Pero matindi nito, ma'am, di na nagpabayad. Nagpakain pa. Napakain pa. Grabe yung blessings natin. Amen, amen. Could you imagine? Si Sir Dennis Quaresma. Wow, Sir. amen, amen. Ay, Kaya napakapalad natin, mga kapatid. Free biblical education, mga kapatid, na natatanggap po natin sa ating simbahan. Yes. And then, by the way, dito natutuwa din ako sa junior church. Nung Sunday, talagang talagang kala mo nasa classroom sila lahat. Pinakita ko nga po kay Pastor ang picture. Talagang tuwan-tuwa si Pastor kasi parang nasa classroom lahat. Talagang iba din talaga pag naka-uniform sila eh. Pakiramdam nila nasa school sila. O, Timo, Para in-excite kailangan sila. yata mag-uniform na sila lagi pag Sunday para attentive. No? Oo, na-excite sila. Talaga Ibig yung sabihin po Sunday, talaga may napakalaking kinalaman din yung suit nila pag Yes. 'Di ba? Kaya tama yung sabi ni Pastor, pag mag-area kayo, suit na maayos. Yes. Pagka kayo pupunta sa church, magsuot na maayos, hindi para matutulog kayo. Correct. May malaking kinalaman yan sa magiging attitude nyo. Correct. Ayan ang totoo niya. Kaya alam niya lahat na unawaan ko na kung bakit si Pastor ganun eh. Talagang kung bakit nag-encourage siya, ibigay mo, isuot mo yung dapat the best mong isuot. Sa kadila ng the best din yung magiging attitude mo. Ayan ang totoo Ayun. niyan. Amen. Binabati ko rin ang Flomentira family. Kasama nila si Sir Dennis Quaresma. Wow, amen, Kasama amen, natin. amen. Yun daw sila nanonood Siguro ngayon. nagla-lunch sila ngayon. Lunchtime na po eh. Yes. Ano pong ulam nyo? Baka naman. Sagot yan. Baka naman. Amen, amen. At Ay,
Happy birthday pala kay Ma'am Bing, Ma'am Jovi sa kitchen. Wow, amen. May Birthday niya ngayon. Birthday niya po Hello, ngayon. happy birthday. At saka nga pala si Beng. Hello, dumaan ako kanina, Beng. Kako, shoutout kita. Mag-open ka pero hindi pa kita nakikita. Ngayon nag-birthday si Ate Bing. Ayun. Happy birthday from the Baptist Lounge. Okay. Amen, amen. Mga kapatid, at salamat talaga. Pati yung ibang simbahan, ma'am, talagang nakita nila may magandang nangyari during the Student Sunday. Talagang naging malaking impact. Impact sa area po, mga kapatid, ay talagang may nagsabi na at marami silang na-realize. Marami silang na-realize at yung iba doon talaga nagkaroon sila ng excitement sa gawain ng Panginoon at nakita nila na hindi pala rason talaga ang pag-aaral para magkaroon ng time sa Panginoon. Amen. Kasi yung iba, ma'am, ginagawang rason, hindi makapag-involve, hindi makapag-involve sa gawain ng Panginoon, mismong hindi na makapagsimba dahil sa school works. Pero could you imagine, napakaraming magulang, estudyante ang namulat talaga during the Student Sunday. Kaya salamat sa Panginoon. Kaya malaking blessing po talaga yun. Yes. Amen. Kaya mga kapatid, muli po magandang tanghali po sa ating lahat. At I hope na lahat tayo nag-enjoy during the Student Sunday. Amen. 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 Marami po talaga nagpasalamat po sa ating mahal na pastor. At okay, at tayo po ay magtutuloy-tuloy na. At meron po tayong special The return of. special kasama ngayong hapon. Sige na nga. Sige, huwag na natin patagalin. Baka sabihin nyo, artista yan ha. Kung kinakabahan kayo, mas kinakabahan ako. Kinakabahan na nga rin. Amen, amen. Anino pa lang. Amen. Let's welcome our dear Pastor Hilo Reyes, sir. Amen. Alright. Magandang tanghali sa inyong lahat, mga kapatid. At salamat sa Panginoon. No? At nakapag-join po ako ngayon Amen. dito sa ating programa sa TBL. Namimiss ko na to eh. Wow, talaga. Thank you, sir. Thank you, sir. Namimiss ko na Miss kayo. na miss na At, namin kayo, sir. Yeah. Salamat, Brother RJ, Amen, sir. Cynthia at Marnele sa inyong pagpapatuloy sa programa na ito. Ano? And alin yung 6th anniversary celebration na yan? Noong nakaraan pa yan? Oh, yeah. Okay. Kasi nandiyan pa rin sa tabi. But anyways, salamat sa Panginoon. 6 na taon na tayo, mga Oh, kapatid. amen. No? At anyway, salamat sa Panginoon at tayo magkakasama po ngayon. At maganda yung tinatalakay ng ating co-host dito, yung mga narinig natin last Sunday, yung celebration natin ng Student Sunday. Alam nyo, hindi maubos-ubos yung aking nararamdaman sa kolokal na pananalita, yung panggigigil na gusto kong mailagay sa isipan at puso ng mga estudyante natin bago sila pumasok sa eskwelahan. Kasi alam naman natin kung saan sila bumabagsak. No? Hindi naman wala naman tayong sinisirang school, but evidently, no, makikita po natin yan, no, yung ebidensya na napakaraming mga estudyante na matino naman nung bago umalis sa bahay, pero bakit pag uwi nila, iba na ang kanilang attitude. Because school, kapatid, napakaraming impluensya. And nakita ko lamang yung focus ng mga bata na hindi po nila alam kung saan. Right. Kaya tayo nagdaos ng ganun. Amen. Kaya salamat naman sa Panginoon. Meron nga nagtitext sa akin meron nagpapasalamat sa akin. Sabi niya, Pastor, maraming salamat po sa mensahe at sa libreng family seminar. No. Seminar po talaga. Seminar, tinawag natin. Parang seminar eh. So, sa maghapon yun, parang tayo nag-seminar. Kaya sabi ko nga, kakaiba yun sa pangkaraniwan, lagi kong Amen. ginagawa, no? Na every Sunday morning, you're listening to, dynamic preaching, mga ganon. Pero, sinadya ko talaga kasi grabe nga ang aking naramdaman para sa mga kabataan na ito na papasok sa eskwela. Pero salamat naman sa Panginoon na maraming nagtatangkilik. No? Again, by the way, magandang hapon sa lahat, magandang tanghali at sa lahat ng mga natakinig, sa mga ngayon pa lamang nagbubukas at
ngayon pa lang nakakaalam na nandito ako ngayon. At ngayon pa lamang ipinapaalam sa kanila na nandito ako. Sir, nag-aangatan na po. 41 na po, Pastor. Yeah. Naunawaan ko yan. Na talaga namang excited sila. Amen. So, nakita ko rin mga kapatid, ang result na maganda talaga hindi lamang dito sa atin, kundi doon sa mga missions natin Amen. na Amen. naniniwala doon. May ilan nga lang sa mga missions natin na talagang hindi sila nag-participate doon sa ating Student Sunday. Hindi ko alam. Pero maging yung nasa bundok, kapatid, ay talagang nag-celebrate sila. Wow, amen. Sila Benson, nag-celebrate sila. Sa Amen. bundok na yun, mga kapatid, ha? Pero yung mga napapaligiran na napakaraming bahay, hindi ko alam kung bakit hindi sila nagkaroon ng ganon. You know, alam nyo, kailangan talaga sa mga men of God, ito yung time na dapat mag-isip tayo na mag-isip. Kasi alam naman natin kung anong nangyayari ngayon sa bansa natin. Amen. You see, may iisang Senate tayo pero may dalawang Senate President. No? At merong dalawang blue ribbon na session, mga kapatid, na magkaiba. But anyways, alam nyo, wala nang ibang gamot dito kundi mag-raise tayo ng mga taong may pagkatakot sa Diyos. Amen. You know? Amen. Amen. At may mga tao na naniniwala na batas, hindi sapat ang batas ng tao lamang, kundi ang kailangan talaga rito salita ng Diyos na magpupush sa kanila, sundin talaga ang batas ng bansa. You see, yan ang pinakamaganda. Kaya salamat sa Panginoon, no, na yung mga kabataan natin dito sa simbahan, tinuturuan natin na sila ay maging law-abiding citizen. Amen. Oh. At yan ay nagsisimula ho sa bahay. Kaya yan ang magandang tatalakayin natin ngayon. Amen. At kaya nga, malalaga kung natatandaan ninyo, mga kapatid, yung aking sinabi sa inyo, na kayo bilang magulang, ang magulang ang dapat pipili ng eskwelahan para sa kanilang mga anak. Hindi yung anak ninyo ang mamimili. Kasi ang gustong piliin ng anak ninyo yung sikat na school na ma-identify sila doon sa school na yan. Na sana silang magpapasikat ng school. Yeah. Diba? Yun ang pinakamaganda. No? At kayo mga magulang ang pipili ng eskwelahan para sa inyong mga anak, para yung inyong mga anak ay alam ninyo kung anong dapat matutunan ng inyong mga anak. See? And then, yung mahalaga kung bakit natin pipiliin yun, sapagkat kailangan natin yung maayos na classroom of instruction. You see? Kailangan natin ng instruction. Kaya hindi natin papipiliin ang ating mga anak kasi pipiliin yan kung nasaan yung mga kaibigan nila. Okay? Alright. So again, ako'y bumati pa lamang sa inyo, mga kapatid, pero may maganda tayong pag-uusapan ngayon na I hope we can learn from this. At sana po tayo mismo ay makakatanda. No? Alam niyo, sabi sa akin, marami nga no Sunday after the service, morning service, ay meron nang nagsasabi, may nagpapasalamat na, ganito, ganyan. And then, alam mo, sagot ko lamang simple lang. Sana matandaan at hindi makalimutan nung mga estudyante yung narinig nila. Amen. Kasi ang sabi nga ni Solomon, remember. Okay? It's a call to action. You see? Hindi lamang ho yan ini-store sa isipan. But nangangailangan po yun ng action, kapatid. Hindi yung basta na lamang ilalagay. Ang daming ganun na nailalagay lamang sa isipan, no? Nasa storage lamang, pero hindi napapakinabangan. In-store lamang nila sa isipan nila, pero hindi nila napapakinabangan. Ang kailangan ngayon ang kailangan ng mga bata ngayon, and kuhanin, ilagay sa isipan, and then ilagay sa trabaho. Gawin kagad. Call to action. It's very important. Okay? Kaya mahalaga po ito, mga kapatid. Sana, yun lang sinasabi ko. Nawa ay huwag makalimutan at sana maalala ng mga bata at trabahuhin pagdating doon sa school. Ang ganda nung hapon, sinasabi ko sa inyo, kung gagawin nung mga estudyante, yung sinabi ko, yung mensahe ko sa hapon, gagawin sa eskwelahan, sasabihin ko sa inyo, mag-i-excel sila.
magi-excel sila sa eskwelahan. Alam nyo, kahit na yung mga nag-aaral sa Philippine Military Academy, yung mga pupunta natin doon, mga Kristiyano, mga kapatid, mga galing sa atin, yan ang feeling ko eh. Gumawa kayo ng something dyan na mai-implement na sa academy. Wow, amen, Kasi amen. nagagawin na nilang permis, i-consider na kasi nakita sa inyo ang kagandahan. Nag-excel kayo. Wala Amen. eh. Yung iba, galing dito sa church, punta sa academy, pagkagaling sa academy, balik punta sa duty, ayun, pasiga-sigarilyo. Ay, my goodness. Ay, bata pa, sinusunog na ang baga. Oh, yan ang matindi. Kaya sabi ko sa inyo, kayo mga magulang, may kinalaman kayo rito. Right. Kaya, Amen. it's time. Hindi sapagkat may sweldo na sila, pababayaan nyo na sila. Right. Alright, okay. Balik muna sa inyo. Baka meron kayong sasabihin pa. Just go ahead, okay? Okay na po, Pastor. Bumati na ba kayo? Apo, sir, apo. Handa kaming makinig, sir, ngayong buong episode. Hindi, tayong apat dito, magtatalakayan eh. You know, at salamat sa Panginoon. Marami tayong kasama ngayon. Andiyan si Juby. Kanina kababati ko lang kay Juby ng Amen. happy birthday, no? And mabuti, may mga ilan tayo rito, mga preachers na kasama na ngayon. Andiyan si Brother Gomer. Yeah. Amen. And of course, ang Sir Ian. kanyang asawa, si Brother Marie Chris at si Ian. Kuwaras, andiyan na. Oh, marami-rami na rin yan, no, na mga preachers na naniniwala sila sa programa natin. Okay? Alright. Alam niyo, meron magandang tatalakayin, mga kapatid. Gusto ko lamang banggitin ito and then I'll shift to another topic or issue na napakahalaga. May kanina habang gumagawa ako ng aking devotion at nag-aaral ako, sumagi sa isipan ko tong actually part of this ay na-preach ko, I think, sa Ramos. No, marami akong mga preaching sa Ramos. Minsan kinukuha ko nga kay Brother Ronel. Sabi ko, Ronel, ipasa mo nga yan sa akin kasi hindi ko pa napipreach yan sa main eh. Mas nauuna sila. No? Kaya, by the way, shout out dyan sa mga Baptist builders natin. No? At kanina ay may pumunta raw doon sa ating ranch at siguro nag-aakala na kikita siya sa atin, no? Alagad ng batas. Hindi po pwede ng mga kutong-kutong ngayon, mga kapatid. Kaya sabi ko, kinakailangan videohan yan. At anyways, salamat sa Panginoon. Talagang iniingatan ng Panginoon. Hindi nila alam kung anong presensya natin, no? Kung para saan ang presensya natin. Okay, dito po sa sulat ni Paul kay Timothy, at lagi ko po itong sinasabi na si Paul ay isang napakabuting evangelist, no? And by the way, ito yung aking bubuksan na bagong subject sa ating pong sa ating eskwelahan, Philippine School of Scriptures. Yung pong subject na patungkol sa evangelist, no? Yan po ang aking pong tatalakayin. No? Si Paul ay isang evangelist, mga kapatid. Nag-i-start siya ng church at naglilipat-lipat po siya para mag-establish ng gawain ng Panginoon. Ngayon, nakita niyo po, isa sa mga kanya pong inalalayan, mga kapatid, ay si Timothy. At si Timothy ay napakabata niya pa po. Ito, lagi, narinig niyo na siguro sa akin ito, na si Timothy po, ay siya ay bata pa sa mananampalataya, pero bata pa rin ho siya na nahubog sa salita ng Diyos. In other words, siya po'y hinubog ng kanyang lola at ng kanyang nanay sa pananampalataya. Pero ito po yan. Ang kultura ng mga Hudyo ay sanay po sila doon sa mga tinatawag. Kung magbabasa kayo ng Bible, mababasa niyo po yung mga words na elder and elders. Okay? Yan po ang ibig sabihin. Hindi po ang ibig sabihin nun, automatically, yung elder ay pastor. No. Hindi po ganun yun. Of course, noon, pag kami nakikita silang pastor, kinakailangang elder yan. Ibig sabihin, mas matanda po yan. Ngayon,
Eto po yan, si Timothy ay hindi po ganun, bata pa siya. So, pero tinawag siya ng Panginoon para siya ay magpastor. Ngayon, si Timothy ay kinakailangan na i-encourage ni Paul na i-push ni Paul na hindi sapagkat bata ka, ay hindi ka pwedeng magpastor. Dapat magpastor ka. Pwede ka magpastor. Kaya ang sabi sa kanya, kung naririnig yung pamilya na passage, sabi ni Paul sa kanya, despise not the youth, but be thou an example. You see? Be thou an example. Ngayon, so grabe yung push ni Paul kay Timothy na si Timothy ay magturo. Kasi nga naman po, napakahirap nga naman nun eh. Ang nakasanayan ng mga tao sa mga Hudyo, yung mga adults, yung mga elders kung tawagin, yung mga adults, ang siyang nagka-counsel sa mga bata. Pero akalain niyo po na si Timothy ay magka-counsel sa mga adults na. Yeah. So, medyo mahirap po yun. Ngayon, isa sa nakita ni Paul sa kanya na bakit pinagkatiwalaan siya ni Paul na magpastor, hindi lamang po sa iilang tao, kundi napakaraming tao, mga kapatid. Alam naman po natin yan. Ngayon, so, makikita po natin ano po yung qualification, bakit nangyari po yun? Bakit siya in-encourage ni Paul na siya ang magpastor? Now, isa lamang po ang nakita dyan ni Paul kay Timothy dito po sa 2 Timothy chapter 3 in verse number 14. Okay? Sabi po dyan ni Paul sa verse number 14, but continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them, and that from a childhood thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith, which is in Christ Jesus. Okay? Now, and then sinabi ni Paul kay Timothy, yung kahalagahan ng kanyang natutunan, yung kahalagahan ng kanyang binasa, yung kahalagahan ng nakalagay ngayon sa isip niya at sa puso niya. Alin po yan? So makikita mo, dito mga kapatid, sa verse number 15, sabi niya, from a child, thou hast known the Holy Scriptures. And then sa verse number 16, sabi niya, all Scriptures, or all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. You see that? So sabi niya, sapat na ito. Kaya sabi niya, that the man of God may be what? Perfect. And truly furnished unto all good works. So lahat ng kailangan mo sa pagpapastor ay hindi nanggagaling sa iyo, kundi nanggaling sa Holy Scriptures. At yung kaalaman mo sa Holy Scriptures, natutunan mo yan nung bata ka pa. You see? Natutunan mo yan nung bata ka pa. Ang kailangan mo lamang, Timothy, ay magpatuloy doon sa natutunan mo. Now, so ang purpose ko dito, mga kapatid, sabi ni Paul dito, ipagpatuloy mo. Yun ang kailangan mo. Sapagkat sapat na to. Sapat na to sa pagtuturo, sa reproof, sa correction, at instruction. Lahat kumpleto na. Timothy, dyan mo lahat kukunin sa Holy Scripture. At alam kong kaya mo yan kasi bata ka pa, natutunan mo na yan. Wow. Di ba? Natutunan mo yan. Ang kailangan mo lamang, huwag kang padadala sa mga fables, kung natatandaan niyo yan. Huwag kang mapagpapadala sa mga opinions ng tao. Kundi magpatuloy ka doon sa natutunan mo sa Holy Scriptures. Now, alam niyo nung narinig ko po yung salitang continue, sabi niya, magpapatuloy. Saan siya magpapatuloy? Doon sa Holy Scriptures na natutunan niya nung bata pa siya. Now, paano ni Timothy natutunan yung Holy Scripture nung bata pa siya? Babalik na po tayo sa chapter 1. Okay. Sa chapter 1, mga kapatid, dito nagsasabi, sulat ito, mga kapatid, huwag natin kakalimutan. It's a personal letter to Timothy. Now, ang sabi ngayon ni Paul kay Timothy sa verse number 5, when I call to remembrance
the unfeigned faith that is in thee. You see, noong sabi ni Paul kay Timothy, noong naalaala ko, noong naisip ko ang lahat ng mga bagay na ito na binanggit natin sa 2 Timothy na, di ba? Sa chapter 3. Now, dito makikita natin, binabalikan kasi ang point ko rito is from a child. Ngayon, anong ginawa? Paano nangyari yon na from a child? Pero sabi ni Paul sa chapter 1 ng 1 Timothy, binabanggit niya, sabi niya, may naisip siya, may naalaala siyang pananampalataya. You see, may naalala niya. Saan? Grabe talaga napansin niyo kapatid, na grabe ang paghanga ni Paul sa pananampalataya ni Timothy. Okay? Amen. Malaki na po dito. Maybe by this time, he was 18 years old or 19 years old. Si Timothy, mga kapatid. But listen, ito mahalaga po rito, mula sa bata. Ngayon nakita ni Paul yung unfeigned faith na ito kay Timothy, pero hindi ito nanggaling lamang kay Timothy unfeigned. Pag sinabi po unfeigned, ito po yung tunay, totoong pananampalataya. You see that? Now, saan niya nakita ito? Sabi niya, when I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee, yung totoong pananampalataya na kay Timothy, meron si Paul na alaala na ito'y hindi nanggaling kay Paul. Amen. Hindi rin ito nanggaling, mga kapatid, sa ibang tao na nakapaligid kay Timothy. Merong dalawang babae na pinanggalingan ang tamang pananampalataya na ito. Amen. Amen. Una dito, mga kapatid, hindi po ito nanggaling, by the way, hindi po ito nanggaling sa nanay niya. Nanggaling po ito sa nanay ng nanay niya. Diba? So nakita niyo, kapatid, napakahalaga ito. Okay? Now, so, nakita nyo ang impluensya ng lola niya, ng nanay niya, at ng nanay niya. Salamat sa Panginoon, nagpatuloy ito. Ngayon, eto po ang matindi rito, mga kapatid. Wala si titilan nyo mabuti, ha? Nung makita ni Paul, si Paul lang dito ang lalaki, kapatid, eh. Si Paul lang dito, nung makita niya kay Timothy, it's already unfeigned faith. Nakita niya na, di ba? Unfeigned faith. Totoong pananampalataya. Feigned is the fake. Di ba? Kung merong unfeigned, merong feigned. Okay? But this time, kapatid, merong tinatawag na unfeigned, which is the true faith. Real, totoong pananampalataya. At ang opposite niyan, alam naman natin, is the fake faith. Okay? Now, saan niya nakita ito? Tinignan niya, dalawa ang naalala ni Paul. Nanay niya at lola niya. Okay, pero of course, nanggaling ito sa lola niya. Okay, bakit? Tingnan niyo, mga kapatid, may problema yung nanay niya kung tutusin, eh. Hindi lamang po na-emphasize dito yung problema, pero as I study and search, make a research, kapatid, alam niyo, ang na-discover ko, ang tatay ni Timothy ay unbeliever. Si nanay niya ay Hudyo. Yung nanay niya ay Greko. Okay? Greek. So back in those days, kapatid, ay hindi illegal po yun na ang Hudyo ay mag-aasawa ng hindi Hudyo. Okay? Pinagbabawal po yan sa kanila. Baging sa Old Testament, yan po yung matinding sinasabi ng Panginoon. Okay? Now, so, ang point dito, mga kapatid, is this. Makikita nyo kung paano po, wala siyang, in other words, wala siyang impluensya. At iniisip-isip ko, kapatid, na si Timothy ay nakatira sa isang bahay na merong dalawang klaseng pananampalataya. My goodness, no? Ano? Nakatira siya sa isang bahay na may dalawang pananampalataya. At ang grabe pa rito, mga kapatid, yung hinding tamang pananampalataya ay nasa tatay niya, which is the head, according to the law, which is the head of the family. Di ba? So in other words, siya yung may dominating power, mga kapatid. Sasabihin natin kung manipulative yung tatay, imamanipulate niya na si Timothy. Di ba? So susunod sa kanya.
But you know what? Nakita niyo mga kapatid kung paano nag-stand si nanay niya. Si Eunice. Yeah? Kung tawagin natin yan, si Eunice. Pero kung tutuusin, ang basa po niya sa Bible is Eunice. Di ba? So, makikita po natin na nag-stand ngayon si Eunice doon sa natutunan niya. Ang hindi, talagang sa natutunan niya ito sa nanay niya. Nanay na si Lois. Okay? Nanay ni Eunice, si Lois. Pero ang hindi lang talaga naka-stand na panahon, si Eunice, nung nakakita ang gwapong Greek. Parang pamilyar ito, no? Yeah. Parang pamilyar ito sa mga sa mga Kristiyano ngayon. Di ba? Yung mga Kristiyano. Hanap na ilala. Yeah, hanap. Anyway, maliligtas din yan. Magiging faithful din yan. Ayun. Pero alam nyo mga kapatid, eto ang pinakamaganda rito. Napansin nyo ba? So alam ni Paul ngayon kung anong nangyayari sa bahay nila. Yeah. Bakit? Ay hindi naman lamang nabanggit ni Paul si tatay niya. So sa madaling sabi, alam ni Paul kung saan ang galing yung totoong pananampalataya ni Timothy. See? Sigurado, hindi galing sa tatay niya. Yeah. Right. Hindi galing sa tatay niya. Kasi yung tatay niya nagtatrabaho sa ibang... Okay, wag na. Yung tatay niya, hindi ganong umuwi sa bahay niya. You see? At yung tatay niya ay hindi nag-involve sa gawain. See? Nasa sugalan. Yung nasa sabungan, nasa kung saan-saan. So, bakit? Iba ang kanyang pananampalataya. Mga kapatid, mahirap mabuhay para sa isang anak na mayroong dalawang pananampalataya Right. sa loob ng tahanan natin, sa loob ng pamilya, lalong-lalo na yung tatay ay siya pa dapat ang may dominating power at manipulative spirit, napakahirap yun. Right. Pero alam niyo mga kapatid, tumayo. So, nai-imagine ko kapatid kung paano nag-stand si Eunice, yung nanay ni Timothy. Nai-imagine ko kung paano siya tumayo dito mga kapatid. Alam nyo, iniisip ko kung paano siya nanindigan dito. May dalawa man tayo ditong pananampalataya, pero sinasabi ko sa iyo, iisa lang ang Diyos natin dito. Amen. Wow, amen. May dalawang belief, may dalawang faith dito, but there's only one God. Amen. At ang masusunod dito, yung totoong Diyos. Amen. You see? So, kahit na, sige, kung anong gagawin mo, basta siguro ko sa iyo, linggo, nasa simbahan ka. Lahat ay pwede mong buksan, lahat ay pwede mong basahin, pero hindi po pwedeng hindi mo babasahin ang salita ng Diyos, which is the Holy Scriptures that the Apostle Paul was referring to. You see? That was learned. You see? So, mga kapatid, makikita nyo rito, na, alam nyo, nakikita ko kaninang umaga habang tinitignan ko, nakita ko na bagamat illegally, married, or kasi nga sabi ko sa inyo, according to the culture, bawal yun. Illegal yun. Pero kapatid, makikita nyo yung illegal relationship ay nag-produce ng isang spiritual na tao, na preacher. You see, na maraming mga nagbabakasakali na ganito na posible rin mangyayari. Now, pero pinapalakas ko lamang ang loob ninyo na kung nandiyan na kayo situation na ngayon, okay, kinakailangang manindigan kayo na Diyos pa rin ang dapat, yung totoong Diyos ng Biblia, ang kinakailangan. Bagamat yung asawa nyo hindi niniwala sa Bible, there must be God in your family. Dalawa ang pananampalataya sa inyong tahanan, pero dapat iisa lamang ang Diyos. Now, etong grabe. Nakikita niyo ba kung gaano ka-powerful yung impluensya ng nanay? Akalain mo walang lalaki rito eh. Sinasabi natin lagi na hindi sila makakita ng fatherly image. Yeah, di ba? Wala silang makitang manly image sa loob ng tahanan. Pero alam niyo kapatid, kailanman hindi naging bakla si Timothy. Kailanman hindi naging mukhang babae si Timothy. Yeah. You see,
So, alam niyo kung bakit? Grabe ang impluensya. Kita niyo, walang impluensya ang tatay niya. Walang ibang lalaking nasa loob na pinangalan ni Paul na magkaroon ng panglalaking reputasyon si Timothy. Maliban lamang, mga kapatid, sa reputasyon ng lola at nanay niya. Alam niyo kung saan connected yung kanilang reputation? Makinig na mabuti. Kayong mga nandyan na ngayon, na nakikinig na sa akin, makinig kayo ng mabuti. Okay? Ang reputation ni Lois at saka ni Eunice ay nakakonect sa kanilang faith at hindi sa kanilang flesh. You see, bagamat nagkasala si Eunice, sabihin man natin illegitimate yung relationship nila, pero hindi sila nagkaroon ng legitimate child. Actually, mga kapatid, iniisip ko lamang ito. I don't know kung paano ito translate ng batas. No? Walang illegitimate child. Walang illegitimate child. Merong illegitimate parents. Yung parents ang illegitimate, hindi yung child. Walang kinalaman yung bata eh. Alam nga naman paglabas ng bata, parestro siya kaagad. Alam nyo, yun ang problema. Ang may problema, kapatid, yung mga magulang, hindi yung bata. Kaya may nagtatanong sa akin, Pastor, pwede bang ihandog ko yung anak ko? Sabi ko, pwede. Ang ganito gawin mo lang. I-submit mo yung marriage contract, i-submit mo kung sino ang tatay niya, ganito, ganyan. Sabi sa akin, Pastor, hindi po namin alam kung nasaan ang tatay niya. So, ganon. So, ngayon, ang tanong mo ngayon, may tanong din niya, actually, marami nagtatanong sa akin mga pastor na ganyan, pwede bang ihandog yun na walang tatay? Sabi ko, ano naman kinalaman ng bata? In fact, yung bata, bago mo ihandog yan, hindi niya alam kung may tatay siya o wala eh. See? Hindi niya alam kung legitimate siya o illegitimate. Kaya sinasabi ko, walang illegitimate na bata. Ang illegitimate yung magulang. Okay? Now, here's the thing, kapatid, na gusto kong makuha nyo rito. Ang reputation, mga kapatid, ng mananay at lola ni Timothy ay connected sa kanilang pananampalataya. Yun ang kanila. Kaya ang sabi ni Paul, when I call to remembrance the unfeigned faith that is in you, sabi ni Paul kay Timothy, ang naalaala niya ay hindi yung kalagayan niya sa buhay, hindi pera, hindi education. You see, kundi ang naalaala niya ay yung pananampalataya ng nanay niya at ng lola niya. So, imagine yung reputation, kapatid, ng kaniyang mga pinanggalingan. Kaya, mga kapatid, ang problema lang natin sa ating buhay ngayon, ilan sa mga magulang na nag-i-establish kayo ng reputation sa flesh at hindi sa faith. Amen. Yeah. Pause lang muna tayo sandali para makapag-isip-isip yung mga nanay. Sabihin natin, Pastor, yung asawa ko kasi hindi malang kinakausap. Wala nga rito eh. Wala nga rito, mga kapatid. Wala ditong impluensya yung tatay niya. Salamat sa Panginoon. Kasi unbeliever eh. Pero walang impluensya. Ang grabing impluensya ay yung reputasyon ng kanyang nanay at ng kanyang lola. Ngayon, saan napunta ito? Ngayon, hindi siya napunta sa ibang trabaho. Walang tatay ito, nanay lang nagpalaki. Yeah. Pero akalain mo naging pastor. Amen. Amen. Pero nakakapagtaka rito, yung iba, pinalaki mo na sa simbahan, may tatay naman, lumaki yung anak nila, hindi nagpastor. Pastor ang tatay nila, hindi pastor. Tatay. Nako. Madidisgrasya ta. Lalawak, Pastor, lalawak. Hindi. May mga aalis na dyan sa mga sa Mababawasan.
May magbibigay na dyan ng comment na hindi na maganda. Yun. Inaasahan ko yan. Pero tignan nyo ito, mga kapatid. Tignan nyo. Minsan, yung anak pa ng pastor, ay hindi pa nagpastor. Nandun yung nanay, nandun yung pastor, pero hindi nagpastor yung anak nila. Nagtataka ako, anong influensya? Anong reputation meron tayo sa ating pamilya? Yeah. Is our reputation connected to our faith? Yeah. Or yung mismong pananampalataya, yung ba yung ating reputation? Hindi ba nakakalungkot, mga kapatid, na pinalaki mo na sa gawain ng Panginoon, pinalaki mo na lahat, nandyan yung tatay, nandyan sagana sa mensahe, pero paglaki, hindi mo, kapatid, sabi ko, nakakapagtaka eh. Akalain mo, hindi man lamang na-motivate na mahalin ang Diyos. Yeah. Kamakailan lamang nag-uusap-usap kami, I think nila Noel, Rude, pauwi kami rito. Nasa biyahe kami, ganyan ginagawa namin, nag-uusap-usap kami kasi pinipilit ko mag-spiritual yung dalawa eh. Pinipilit ko mag-spiritual yung dalawa. Nag-uusap kami, sabi ko ganyan. And then napapag-usapan namin, mga kapatid, ang mga napapag-usapan namin, pambira, no? Pag nakadikit ka sa babae, yung lalaki, nakadikit sa babae, ilang araw lang, nai-inlove na. Bakit pagka sa Diyos, ang tagal-tagal na, taon na, napahiwali lang sa church, ay wala na, limot na. So, akalain niyo yan, mga kapatid, yung bata halos lumaki na sa Sunday school, nag-aral pa sa Accelerated Christian Education, nagkatrabaho lang, kapatid. Abay, balik na, kapatid, sa bisyo. Nasa bisyo, hindi pala balik. Bakit napunta sa bisyo? You see? Yeah. Now, nakakapagtaka po yan, mga kapatid, no, na dapat bibigyan natin po ng pagkataon na ang mga, ito'y magandang pagbulay-bulayan lamang. No, maganda lamang itong pagbulay-bulayan, mga kapatid, sa lahat ng mga magulang na nandyan, nakikinig na. Anong reputation? Saan connected yung reputation ninyo? Okay? Now, akalain mo walang ibang pinagmamalaki at tinanggap si Timothy ngayon. In fact, parang nafe-feel pa ni Timothy na, grabe, actually naiisip ko, grabe yung trato ni Timothy na napakataas ang trato niya sa gawain ng Panginoon because he is disqualifying himself. You see? Now, sino nag-i-encourage sa kanya na he is qualified? Si Paul. Sabi ni Paul sa kanya, despise not the youth. You see? So, walang ibang choice. Parang kaya lang nag-aalangan si Timothy sapagkat I'm young, I'm too young for this. You see? At wala ito sa kultura. So, para maging katanggap-tanggap, sabi ni Paul, hindi, qualified ka because thou was fully known the scriptures when you are a child. Noong bata ka pa, when you are at the age of ganito, ganyan, a child, ganyan, ang age mo pa, nandiyan ka na, thou was fully known the Holy Scripture. Bira, no? Tapos, akalain mo may isip ni Timothy paglaki niya, wala siyang inisip na iba. Wala siyang reservation. Yeah. Dito na ako. Kaya, panawagan ko lamang ito, lalong-lalo na sa mga pastor, saan natin ikinikiling yung ating mga anak? Saan nakakiling sila? Bakit ito si Timothy, walang impluensyang lalaki eh. Wala eh. Walang nabanggit si Paul eh. Si Paul na lamang ang nag-disciple sa kanya nung malaki siya na nag-i-encourage na ganun. Pero, kapatid, akalain mo, wala siyang impluensya, wala siyang manly image sa tahanan nila. Pero, nakita nyo, dalawa lamang na nagtrabaho, nag-impluensya sa kanya. Dalawa lamang na babae.
pero naging pastor. Yung anak ng pastor, hindi naging pastor. Yung lumaki na sa simbahan, nakahubog salita ng Diyos, paglaki, hindi pastor. Bakit nagkakaroon sila ng ibang pinipili maliban sa gawain? Minsan, yung naririnig kasi sa atin, may mga kataga tayo na binibitawan na naririnig din natin sa iba na hindi na natin pinag-iisipan. Right. Amen. Katulad ng palagi kong sinasabi, sasabihin natin sa mga anak natin, ayoko nang maranasan ng anak ko ang naranasan ko. Ayoko nang maghirap ang anak ko na katulad ng paghirap ko. Sabi ko nga, parang ang sarap naman pakinggan. Pero ang tanong ko lang simple lang saan kaya tayo dinala ng kahirapan natin? Hard work. Saan tayo dinala ng hard work? Amen. Hindi ba sa katinuan? Amen. Pero tignan nyo ngayon ng mga bata na easy ang buhay. Amen. Honestly. Yeah. Evidently. Anong kalagayan nila? Di ba spoiled? Right. Oh. Di ba? So, ang problema nga nito, mga kapatid, ang problema natin ito, napaka makasarili tayo pag sinabi nating ayoko nang iparanas sa anak ko yung hardship. Napaka makasarili tayo na yung anak natin, ayaw natin makaranas ng kahirapan na naranasan natin, na nagdala sa atin sa katinuan. You see? Ayaw na nating maranasan. Pero kung tutuusin, yun ang dala sa katinuan. Makikita natin ngayon, ilan na lamang ngayon, mga kapatid, mga kalalakihan na talagang, may mga trabaho na nga, pero hindi pa nakakatulong sa kanilang mga magulang. Right. Wala silang ibang ginawa, kundi magyabang na lamang. Parang ayaw na nila. Sawayin mo, o bakit ka, yung batang lumaki sa Sunday school, lumaki sa young people dito, nag-young people, tapos ngayon magtataka ka kung bakit umiinom, bakit naninigarilyo. Hindi na siya pwede sawayin. Bakit? May sweldo na siya. Anong rason niya? Anong rason niya? Pera ko naman to See that? Hindi niya man lamang inisip na yan ay pera ng Diyos. See? Pera ng Diyos. Now, ito lamang masasabi ko sa inyo, mga magulang. Sasara ko muna to rito. Okay? Mga nanay, kuhanin nyo ito sapagkat napaka-importante ito. Ano sabi ng Biblia sa Psalm 127? Ano yung mga bata? Children are what? An heritage of the Lord. Okay? Ibinigay ito ng Diyos sa inyo. Okay? Alright. Isa-isahin ko, kapatid, kasi gusto ko talagang tumalab to Gusto ko talaga maintindihan Amen. Mga nanay, mga tatay, di ba, ibinigay yung anak ninyo, ibinigay yan ng Diyos sa inyo. Tanong, na ipakilala mo na ba sa anak mo kung sino ang nagbigay sa iyo sa kanya? Amen. Natural lamang, nararapat lamang na ipakilala mo ang Diyos na nagbigay ng anak mo sa iyo. Amen. At sabihin mo sa anak mo, anak, galing ka sa Diyos. Ibinigay ka, regalo ka sa akin ng Diyos. Akalain mo, nagkaroon ka ng isang dakilang pag-aari sa ibabaw ng lupang ito na regalo sa iyo, pero hindi niya man lamang kilala kung sino ang nagbigay sa kanya. Bakit walang respeto ngayon ang anak mo sa Diyos? Hindi niya nga kilala Amen. Bakit wala man lang silang godly or godly consciousness, ganon? Alam ko yung God's consciousness, yung spirit natin. Pero yung godly, maging conscious sila, godly. Di ba? Maging godly sa, maging conscious sila sa Diyos. Aware sila. Bakit wala silang ganun? Kasi nga, hindi nila kilala. Hindi man lamang ipinakilala
minsan pinapaubaya na lang natin sa church. Hindi man lamang ipinakilala ng mga magulang sa kanilang mga anak yung nagbigay sa kanila sa inyo. Nararapat lang na ipakilala mo. Okay? Alright. Yan ang iiwanan ko para sa mga magulang. Hindi pa huli ang lahat. Pwede mo pa silang ipakilala. Amen. Pwede mo pang sabihin, anak, bigay ka sa akin ng Diyos. Huwag mong kakalimutan. Huwag kang magyayabang sapagkat bigay ka sa akin ng Diyos. Huwag mong kakalimutan ang nagbigay sa iyo sa akin. Amen. Huwag mong kakalimutan na ikaw ay regalo ng Diyos sa akin. Hindi ko rin kakalimutan. Alam mo, anak, kung bakit lagi kitang dinadala sa church? Alam mo kung bakit pinagbabasa kita ng Biblia? Alam mo kung bakit kinakailangan makinig ka ng mensahe ng Diyos? Kasi galing ka sa Diyos. Amen. Kaya nga, alam mo mga kapatid, mukhang mahaba itong ano. Alam nyo mga kapatid, eto yan parang naligaw ako sa haba na ito. Anting-anting. Alam nyo, mga kapatid, ito dapat titignan natin. Nakakalungkot. Kapag yung binigay sa atin ng Panginoon, binigay ng Diyos sa atin, ay hindi na natin pinapansin, wala ng respeto. No? At mismong tayong nagbigay, na dapat ituro natin sa binigay ng Diyos sa atin, yung sa anak natin, na ang attention nila, mag-pay attention sila sa nagbigay. Pero sa totoo lang, minsan yung mga magulang pa ang nagliligaw. Nililigaw ninyo ang attention ng bata na nanggaling sa Diyos patungo doon sa material at hindi sa spiritual. Okay? Alright. No wonder kung bakit ganito na pag lumaki. Ang kanilang focus ay nasa pera at wala na sa Diyos. Here's the thing. Ito yung last part na gusto ko sabihin sa inyo na actually this is another issue. Pero yun yung kinat ko lamang po itong water para makasave tayo ng time. Okay? Pagdating sa bahay, kita nyo, ang issue na lagi ay pera. Okay? Now, kaya nga mga kapatid, nagtuturo ako patungkol sa pera kasi gusto kong ilayo ang kaisipan na parang hindi tayo mabubuhay kung walang pera. Tandaan natin ang giver ng buhay natin ay hindi pera. At hindi tayo kayang buhayin ng pera. Kung ang pera, mga kapatid, ay kayang buhayin ng tao, wala na sanang namamatay na mayaman. Amen. Amen. Yeah. Kung ang pera ay makakapagbigay ng security sa atin, sana wala nang nagtatago ngayon ng maraming pera. Yun. Amen. Sana hindi namatay si Escobar. Nanonood kasi kami niyan ng buhay ni Escobar. Para kasing Pilipinas Pero yan ang problema. Kung ang pera ay talagang nagbibigay buhay sa tao, wala na sanang namamatay na may yaman. Wala na sanang namamatay na may pera. So, sa madaling sabi, hindi pera. Wala ang buhay ay wala sa pera. Amen. Sa sabi rin ni Paul, man's life consisted not of the things of this world. Hindi. Okay? Now, here's the thing. Mga nanay, sapagkat kayo lagi nasa bahay, okay, dapat maging aware kayo sa mga maliliit na gastusin ninyo sa bahay ninyo. Okay? Nakarating tayo dyan. Okay, sinortcut ko na lamang. Okay? At ito yung dapat bibigyan ng pansin sa loob ng tahanan. Mga maliliit na gastusin. Kasi yan ang hindi napapansin ng mga nanay. Total, mura lang naman Total, maliit lang naman Tandaan nyo, ang barkong malaki lumulubog sa maliit na butas.
Kayang palubugin ang barko ng isang maliit lamang na butas. Kaya dapat makita natin dito mga kapatid, ang mga nanay, aware kayo nakakaalam. Minsan, hindi lang pala minsan, madalas na kayo pinagkakatiwalaan ng inyong mga asawa ng pera. Pero yung mga maliliit na gastos, hindi nyo napapansin. Pero hindi nyo alam, yun ang nagpapalubog ng inyong finances, ng inyong budget sa loob ng simbahan. Okay? Tandaan niyo po ito. Lagi itong nakikita, lagi itong namamasdan, aware ang mga anak niyo dito tungkol sa bagay na ito. Kaya nga, mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, saan ngayon yung reputation niyo nakakabit? Okay? Sa faith o sa flesh? Saan siya connected? Pag sa flesh, sa pera yan. Diyan lagi ang issue. Okay? Now, ang pinakamaganda ngayon in closing, para magbigay din naman ng konting masasabi itong mga kasama ko rito. Okay? Now, ang mga nanay, yan ang mga mahalagang dapat yung gawin. I-connect ninyo ang inyong mga anak, ang kanilang reputation, i-connect ninyo sa iyong pananampalataya. Na kapag merong titingin sa inyo, hindi ang unang makakita ng reputasyon ninyo, hindi yung nasa labas ng bahay ninyo. Okay? Ang unang titingin, ang unang makakakita ng inyong reputasyon ay yung mga anak ninyo. Hindi yung mga taong nasa labas, kundi yung mga taong nasa loob ng bahay ninyo ang unang makakapansin ng reputasyon ninyo. Ngayon, pag nakita ngayon yung reputasyon ninyo ng inyong mga anak, saan kaya connected? Oh boy. Sabi ni Paul, sabi niya, called to remembrance. Anong naalala ni Paul? Yung pananampalataya. Maliwanag ito mga kapatid. Kaya mamaya, basahin niyo uli ito. Sabi ni Paul sa verse number 5, Second Timothy, when I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee. Sinabi niya, hindi ito nanggaling sa iyo, hindi ito nanggaling sa nanay mo, nanggaling ito sa lola mo. At yun nanggaling sa lola mo, kinuha ng nanay mo. Kaya makita nyo, may dalawang pananampalataya man sa inyong pamilya, pero iisa lang ang Diyos ng inyong pamilya. Yan ang pinakamaganda. Si nanay ni Paul, si Timothy ng kanyang nanay na meron lamang isang Diyos sa pamilya ito kahit na may dalawang pananampalataya rito. Isa lang ang Diyos. Lumaki si Paul, lumaki si Timothy. Ano ang kanyang kalagayan? Pinili niya ang gawain ng Panginoon kaysa ibang bagay. Amen. Hindi yung pagkakakitaan, hindi yung pagkakakuhan ng pera, sapagkat sinasabi ko sa inyo, ang anak ninyo, magkaroon man yan ng trabaho, money is not the security. God is still the security. Okay? Huwag mo sabihin secured na kayo kasi may trabaho na yung anak ninyo. Umiikot ang mundo. Umiikot. Okay? Kaya sana po ay naging maliwanag ito. Mga nanay, malaking tulong ito. Mga nanay, mga asawang babae, malaking tulong ito kung kayo mismo ay mag-iingat sa tahanan ninyo ng inyong pananalapi. Tandaan niyo, maliit na expenses, kapatid. Yung maliit lamang, huwag sabihin na maliit lamang ito. Oh, mura lamang ito. 99 pesos lang ito. Pero hindi ka naman nagbabayad ng 99 100 mahigit yan. Oh, 60 lamang ito. Pero ilang 60 ang nabibitawan mo sa loob ng isang linggo. Okay? Tandaan mo, inuulit ko, kayang palubugin ang isang malaking barko ng maliit na butas. Naiipon yan. Okay? Alright. So, nawa ay meron tayong natutunan dito mga kapatid. Tignan natin, saan nakakonect yung inyong reputation? Sa pananampalataya nyo o sa pera nyo? Okay? Is your faith connected to is your reputation connected to your faith or to your flesh? Okay? Naway maliwanag ito. Okay? Sabi kayo, RJ, go ahead.
Amen. Sarap pakinig, Pastor. At alam niyo po, napakaganda po ng maraming salamat po, Pastor, sa inyo pong i-share po sa amin. Ano po to eye-opener po talaga to sa bawat nanay. At Pastor, marami po nagko-comment dito na katulad po ng kalagayan po ni Eunice, na siya po yung sila po yung mga nanay na hindi sila sinamahan ng kanilang mga asawa sa pananampalataya. Yeah. Totoo yan. Maraming Opo, ganyan. opo, marami po ganyan, talaga. lalo na dito sa Pilipinas. Opo. Marami. Ang unang nasi-save dito ay yung mga nanay eh. Opo. At yung mga huling-huling nasi-save yung mga asawang lalaki kasi hindi maiwanan yung manok at saka baraha. Pero Pastor, sa i-share niyo po, pinatunayan niyo lamang po na hindi hadlang na nanay lang ang nananampalataya. Kasi kung nandun na talaga sa ganong kalagayan, hindi po talaga dapat maging dahilan yun kundi maging challenge na mayroon pa rin pwedeng mangyari sa anak po, Pastor. At sa mga nag-comment dito, Pastor, karamihan ng anak nila, sir, nasa gawain naman po ng Panginoon. Yeah, maganda yung pakibasa mo nga yung kay Marie Chris Malabay. Marie Chris, Ma'am. Si Ito po, ang gusto ko lang, yan po. Parang asawa yata yun ni Gomer eh. Sabi po ni Ma'am Marie Chris Malabay, ang gusto ko lang po ngayon, makita ko anak ko naglilingkod sa Panginoon. Kahit maraming wala sa kanya materially, what important is na nasa gawain po siya by God's grace. Buti na lang hindi ako ang may hawak ng budget, kaya less sakit ng ulo. Yun. Amen. Thank you po, Pastor Hill, sa reminders palagi sa amin. Great Oh, blessing good, po. good, Yun, good, good. amen. Wala nang Shopee, wala nang Lazada. Amen. Kaya, Pastor, maraming salamat po. Si Ellen Hermosora din, Ma'am Ellen Ang may Hermoso. hawak din ng budget nila, si Boyet. Wow, That's good. amen. Amen po. Tinatanggalan ko kayo ng sakit ng ulo eh. Para nga asikasuhin nyo na lang talaga asawa ninyo. Amen, You know. amen. Para maasikaso ninyo yan, okay? Hayaan niyo mga asawa mo problema. Go ahead. May binabasa ko pa dyan. Sige lang. Apo, at may wala na po. Okay. Sige, kayo. Baka meron kayo dyan, Si Sir Jeffrey, sabi niya, yung mga mayayaman, sir, ang binabantayan ko sa kulungan. Yun ba? Yun. Sir, habang nagsasalita kayo kanina, umikot sa isip ko, yung pagsisimula namin bilang mag-asawa, na may trabaho, hanggang nawalan ako, lumayo ako doon sa career ko at nag-focus ako sa family ko. Amen. Nahirapan kami sa pag-budget din. Hindi Yeah. mahirap magkuha ng budget, Oh nakakarampot yeah, ng kinikwento sweldo. sa akin ni Noel yun eh. Opo, nagkaroon kami ng conflict dyan. At yung pagbibigay niya sa akin, siya po yung naghahawak talaga ng budget, siya nagbibigay ng pamalengke, baon ng mga bata. Sabi ko, naging magandang training din yun para sa akin. Kasi nabigyan ko rin ng training yun at naipasa ko rin sa mga anak ko. At yung kung paano ako kung paano ko tanawin pa rin, kung paano ako ginamit ng Panginoon nung mga bata pa, yung mga anak ko, hanggang ngayon nadadala-dala ko. Hindi po Amen. sa pag-aano, ngayon po medyo nakakaluwag-luwag na po. Pero yun pa rin yung ini-implement ko, yung mga bagay na hindi dapat pagkagastusan. Hindi akala nyo yung maliliit-liit na yan, na ba ikakuhanan, kalabas-labasan mo yan, bulk na pala yan. Oo. Kaya ganun pa rin. May mga bagay na sasabihin pa rin ng mga anak ko. Minsan sabihin nila, Mama, sige. Kasi po sa amin yung aircon namin, 20 years na. Maingay, pero malamig pa siya. Talagang umaangal na ako kay Brother Noel. Nahirapan na ako matulog kasi maingay ka na nga. Maingay pa yung aircon natin. Ngayon may dumating na pera kasi merong yung isa sa mga renter namin in terms of check. Kaya sa akin dumadaan. Sabi ni Teresa, ilang sabi na siya sa akin, Mama, total nandiyan na yan. Sabi mo na lang kay Papa, pag nakabili ka na, hindi na yan makakaangal. Sabi ko, Kinoach hindi. ka na. Oo, kasi Alam ako niya na. mo, Cynthia, may kasabihan, mas madaling mag-sorry kaysa humingi ng permiso. Totoo po. permiso ka na kay Ay, andyan na Sir Noel po. Andyan po si Sir Noel. Noel, eto na, Nakikinig po. pakinggan mo. Pero hindi. Teka lang, baka naman tutuhanin niyo yung sinabi ko, ha? Always respect authority, ha? Bagamat totoo yun, mas madaling mag-sorry kaysa Sabi ni Sir humingi Noel, ng amen, permiso. tama po. Oo, wala na. Damage na, may kumbaga. bago ka ng aircon. Oo, Yes damage. daw. Oh, amen na daw.
pero hindi talagang sabi ko hindi. Hanggang hindi tayo na-approve ni Papa mo. Yun, amen. Malaking gastusin niya. Kahit maliit, malaki. Talagang approve lagi yun ni Papa mo. Takot ako na sumuway. Kasi ang hirap, sir, magkamali kay Noel. Pero alam mo, may practical naman dyan sa rason na yan na gusto mo. Hindi naman sa gusto mo ng bagong aircon. Of course, gusto mo ng bago. Pero ang totoo niyan, Oh, well. pag bumili ka ng bago, okay, makinig kang Noel ka. Okay. Pag bumili ka ng bago, tandaan mo yan. Pag bumili ka ng bago, makakatipid ka rin sa kuryente. Amen. Okay. Luma, hindi rin, sir, inverter. Yeah, hindi inverter, maliban pa doon, paayos ka rin ng paayos. Totoo Yeah. yan. At maliban doon, naiistorbo ka rin May stress ka. Di ba? Yan ang sinasabi ko nung linggo. Di ba? Na kapag ka hindi mo inesikaso yung maliit na bagay na yun, nandiyan yan sa isipan mo na alam mong mayroon kang unfinished task. And the Amen. unfinished task becomes your stress. Yeah, opo. Yun. Okay. So, sana maliwanag yun. May bagong aircon ka na, ma'am. Noel, approve na. Air yan, naka-air. Ayos, Yeah, maganda yung ano ni Sheila Jaramillo. Sheila. Happy Amen po sa amin. Po, we learn to be content and we train our kids to kneel down and talk to God Amen. sa lahat ng aming pangangailangan. Masipag sa panalangin at sa gawain ng Panginoon po. Thank you po. God bless. Yeah, that's good. Wow, amen. Yan ang maganda. No, at ako'y naniniwala na ginagawa talaga nila yan Alright. Amen. Kaya maraming salamat po na may mga nanay po na nagpa-practice niya, mga kapatid, at sa totoo lang napakapalad. Yung ano nga po, nakaraang pastor, tinalaki po namin na yung mga anak po nila Ma'am Cynthia, nila Ma'am Marnelli ngayon, na in love kung saan sila na in love. Na in love sa gawain ng Panginoon. Pagdating sa pagbibigay, wala nang question kasi nakita na po sa magulang Nakita na po sa nanay, nakita na po sa tatay, at talagang malaking impact po sa kanila. Wala yung confusion po Kung yung nanay nga lang po na si Eunice po na tinatalakay ng ating mahal na pastor ay talaga nanindigan sa pananampalataya, how much more pa kaya pag nagtulong na yung nanay sa katatay? Yeah, totoo yan. Totoo yan. Opo, mas malaki po yung impact at wala pong confusion. Yeah. Pero sa talagang sa mga magulang po, syempre ako po ay bilang bagong ama, ay sa totoo lang wala pa ako masyadong masasabi pagdating sa pagpapamilya, pero sabi nga ni pastor, kung ano po yung nag-valid kay Nag-qualify, Timothy, diba? nag-qualify, ay ganun din naman po. Nakikita ko na nagko-qualify po sa akin yung natutunan ko po sa ating mahal na pastor through the Word of God, na talagang ang susi, hindi yung hindi yung edad, hindi ko kahit Yeah. na matanda ka Yeah. na, kung wala ka naman prinsipyo ng salita ng Diyos, wala, Wala din rin. po. Opo, kaya talagang talagang sa mga nanay, ano man po yung inyong kalagayan, katulad ng binanggit ng ating mahal na pastor, wag yan ang maging basihan. Ang pinakamaganda, meron kang salita ng Diyos, meron kang Word of God na pwede mong i-expose sa anak mo, at pag dyan na yung labang anak mo, ay matutulad yan kay Timothy, may pundasyon na, at may gagamitin ng Panginoon balang araw na aalalay sa kanya, just like Paul. At could you imagine, mga kapatid? Kaya mga kapatid, napakalaking tulong ng tinalakay ng ating mahal na pastor, Yeah. na talagang it's all about faith talaga. Yeah, totoo yan. Alam mo, isa sa mga pinasalamatan ko sa Panginoon, paglaki ni John Hill, paglaki ni Maki, less ang gastos. Amen, amen. Kasi hindi na ako nagpaaral sa kanila sa college. Diretso lang sa Amen, Bible amen. school. Oh. Ngayon, mas marami akong gastos sa apo ko kaysa mga anak ko. Yun pala yun. Yun daw talagang role ng mga lolo't lola, pastor. Ayan, si Akala ko tapos ng buhay ko. Mas magastos pala, pastor. Ayan, sabi rin po ni Ma'am Ellen, wala po sa anak ko gusto magpastor, sa apo na lang po. Si Matthew, ayan. Pero yung anak naman ng Ma'am Ellen, asawa ng pastor. Yun naman ang Opo, pinakamaganda. yun naman po yun. Alam mo, si Ellen, matagal kong kasama yan. Amen, amen. Ang kagandahan dyan kay Sir Ellen, akalain mo, hindi siya nagsisisi sa tagal na namin magkasama, yung anak niya nakapag-asawa ng pastor. Wow, amen. See? Malay natin, baka yung mga lakwatsero mong lalaki dyan baka hatawin ng Diyos yan bumalik sa gawain ng Panginoon Yeah. Nandiyan po si Sir Enrico bilang patutuo. Nandiyan po, nawala po dati sa gawain, pero ngayon nag-i-enjoy sa gawain. Pwede rin po mangyari, Ma'am Ellen, sa mga anak po niya.
Hindi ko nga, sa totoo lang, hindi ko na inaasahan na si Hiner, yan, sabi niya, Amen sir, sa amin pong mag-asawa, ako po may hawak ng budget. And pag may gagastusin po kami, pinag-uusapan po muna namin bago kami gumastos at pinagpapaalam po muna ni Melay kung pwede or hindi nandyan po yung respeto niya sa akin as the Wow, leader. amen. Kaya thank you po sa mga prinsipyo ng Biblia, di kami nagkakaproblema pagdating sa pera. Wow, amen. Amen. Ay samantalang ang aawayan talaga ng mag-asawa, pera Pera, talaga. amen. Pero mas maganda na yan. Sabi ko nga, mas magandang konting pera, walang away Yes. Kung maraming pera, kung kailan nagkapera, saka mo dumadami ang away. Naalala ko yung patuto ni Pastor Alan noon, nagpapatuto, sabi ng asawa niya. Sabi niya, mabuti pa nung wala tayong pera, wala tayong problema Nung nagkapera tayo, nagka-problema tayo Oo. Pero maganda ho. At sabi ko nga sa inyo, sana wag nating maituro sa anak natin ang security at ang buhay ay dala ng pera. Amen. Amen. Kasi inuulit ko mga kapatid, sana hindi na nagkakandama tayo, may mga bilyon-bilyon na tinatago. Oo. Kung kailan pa sila nagkaroon ng bilyon, saka na sila nagtatago. Amen. May Amen. malalaking bahay. Alam mo, pinapanood ko yung buhay ni ano yan? Escobar po. Akala mo may 800 na bahay siya. Wow. Pero nakatira din siya sa kulungan. At namatay na nagtatago. Namatay siya na, hindi maganda. Pero 800 ang bahay. Mate. Akalain mo. Hindi niya natirhan. Hindi niya kayang i-schedule yun. Kahit sa isang taon, hindi kaya. 365 days lang inayar. Okay. Yeah, go ahead. At thank you po, Pastor. By the way po, ako ay living testimony din po. Isang malaking blessing po sa akin na yung asawa ko ay na-train dito. Ganun din po. Talagang kahit piso po, hindi po yan mahawak po talaga, Pastor. Yeah. Ipapaalam po talaga sa akin, mahal, okay lang ba magbila ako dito para kay baby? Pag nakita kong kailangan naman talaga, wala na. Sige, kunin mo yan. Pero may ginagawa pa yan para makatipid. Lahat ng kapamaran ginagawa niya para makatipid. Mag-order. May mga diskarte siya, hindi ko alam. Pero ang pinaka nakita ko doon, talagang pastor, well-trained po siya pagdating sa pera. Malaking blessing talaga yung Wala po malaking talaga blessing kaming problema. talaga yung hindi mo problemahin ang asawa mo pagdating sa pera. Amen. Mahirap nun, mabait lamang ang asawa mo pag hihingi na. Yun. Kasi ang attention niya nasa pera. So alam niyo na kung bakit takot ako mag-asawa. Kaya pastor, maraming salamat po sa mga tinuturo nyo. Nakikinabang po talaga Meron pa kami. akong Amen. kinakatakutan yung mga anak ng mga anak ko. Yan naman dito. Sir, mas maraming apo, mas merrier. Marami siyang i-spoiled. Maraming i-spoil Dadagdagan na naman si LG. Yung palang iniisip ko kanina, Pastor, na yung sinasabi niyo, yung maliliit na gastusin will grow big. Ganun rin po ang maliliit na savings. Oo. Yung mga maliliit Kung baliktarin mo, di ba? Kung Opo. baliktarin, Kung baliktarin Pastor. mo, di ba? Opo, Sa halip totoo na Gagastos mo, igagastos mo, itago mo. i-save mo. Yes, Amen. Pastor. Tapos, nakapagbigay ka na sa ministry Wow, kasi amen. ng mga natitira mo doon. Kasi meron talagang excess kapag tinitignan mo yung pera na Totoo. pakalat-kalatan niya sa table yung sukli na 100 o ilagay mo sa alkansya. Kung may mga commitments mo sa church, pwede mong kunin doon. Amen. Diba? Totoo yan. Yeah. Actually kung sasadyain mo na magkaroon ng savings, magkakaroon talaga ng savings. Kasi Eksakto yan, it's sir. it's about it's about budgeting So at naniniwala ako na kapag ka binudget mo, meron talagang sobra. Amen. Amen. Meron talaga. Kasi may mga binibili tayo na hindi naman Katulad ng programa ni Maki kahapon, kahapon, Lunes, na nakikinig ako sa mga lunch. Ang sasarap ng lunch. Ang sasarap. Yeah. So, mga budget na lunch yun, mga kapatid, pero ang sasarap. Wow, So, makikita mo, meron talaga, magkakaroon talaga ng savings Hindi mo na kinakailangan ng masarap ng pagkain para mabusog ka Totoo I mean, yan, yung mga, ang tawag noon, yung mga classic na pagkain.
Yeah? Hindi mo na kinakailangan ng mga gano'n na talaga para lamang maging masarap ang pagkain mo at mabusog ka. You see, okra lamang na nilaga na may sausawang kang toyo, mga kapatid. Yun, amen. See? Totoo Tapos yan. meron kang lechon kawali, ayos na yun. Yung pala yun. Pero totoo yan, sir. Sinabi ni Brother Noel, magkakaroon ka ng problema sa giving kapag may problema ka sa pera. Totoo yan, sir. Kasi- Totoo yan. Opo. Totoo yan. Pagdating sa giving, pagka malaki ang pera, baka hindi mo na kayang ibigay, you know? Yan, So, ganun yan eh. So, alam nyo, mga kapatid, ito, sa akin, patutuo lamang to ng personal, no? Pag meron ako natatanggap na blessing, may blessing ako, pag nakita mo, siyempre, magta-tides ka, ayun doon sa 10%, di ba? Nakaugalian ko na dapat mas malaki yung aking love offering kaysa tithes ko. Amen. You see? So, madodoble ngayon or sobra sa doble yung tithes ko ngayon. Kung malaki. Di ba? Kung malaki, di ba? Tapos, aside from that, magbibigay ka pa ng for the mission. Aside from that, magbibigay ka pa ng para sa transportation, para sa... So, 4 yung offering ko, 4 na klase. So, kaya mahirap, no, yung kung may malaki kang pera na iniisip mo lang yung sarili mo. Pero iniisip mo, you believe dito sa church natin, merong magandang nangyayari sa mga tao, sa kabataan, sa pamilya, talaga mag-i-invest ka. Masarap Amen. mag-invest na pag may nakita kang pamilya, maayos, di may investment ka sa kanila. Di ba? Alright. Merong, tama yun. Tama yung sinabi ni Brother Noel na yan. Kapag meron kang problema sa pera, may problema ka sa giving. Okay? Alright. Okay. Kunti na lang, mga kapatid. Kunti na lang. May babasahin pa ba kayo? Sige, Cynthia. Ay, sir, yun sa akin naman din, nagpapasalamat ako sa mga anak ko. Dahil na-trend nga sila, nung bata pa, na binibigyan lang sila ng allowance, alam na nila na una muna yung tithes and offering. Kaya kapag bakasyon noon, sasabihin ni... Si Tricia talaga, kontoy, may pagkawiti. Papa, bibigyan mo kami na allowance, kundi wala kaming pang tithes, wala kaming pang offering. Nananakot, Kaya ito nagtatrabaho na sila, natutuwa ako. Kasi nakikita ko naman yung kanilang sobre. Yeah. Talagang kung ano yung tithes nila, yun din ang offering. At laging silang may willing heart na maging part ng mga commitment. Amen. Kaya nakakatawa. Wow, Walang, amen. walang kabigatan. Sabi ko, pag tinignan nga si Pauline, sasabihin na iba, Pauline, ano nang na-invest mo dahil matagal ka nang nag-a-abroad. Ang sagot ko, ang investment niya nasa church. Yun talaga ang kon ko. Wala mang material, pero yung magkaroon siya ng part, nito lang merong mga balikatan. So, natutuwa ako talaga. Amen. Wow. Yung preaching tumatalob sa kanya. Lagi siya makikita ko, meron uling bigay itong anak ko. Kaya nakakatuwa sila na naandito yung puso nila. Alam nyo, may problema rin dyan yung ibang magulang, Cynthia. Kini-question nila ang kanilang mga anak pag nagbigay sa church. Yeah. Nakakatakot yun, sir. Yes. Babalik Sa yun sa totoo kanila, lang. sir. Babalik yun. Sa totoo lang. Yeah. Parang You know. sumpa yun, sir, kapag kinwestiyon mo yung pagbibigay ng anak sa gawain. Yeah. Ay, nako. Hindi nila naunawa ang gaano yun. So, kaya kinakailangan lang maunawaan ng mabuti. Opo. Kasi, ang napakaganda doon, pag hindi mo talaga tinanggap na ang Diyos, sa Diyos lahat nagsimula. Amen. Everything na ibinibigay mo, manghihinayang ka. Amen. 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 Kaya Ma'am Cynthia, yung yung binanggit na Ma'am Cynthia na gano'n yung kanyang mga anak, nakita sa tatay, nakita sa nanay. Kaya parang naging normal lang sa kanilang gano'n. At ang kagandahan doon talagang every time na tumatanggap sila ng blessing, kung anong ginawa ni Ma'am Cynthia, ni Sir Noel, pag may blessing, gano'n din yung ginagawa nila sa Panginoon talaga at sa gawain po ng Panginoon. Ang bottom line talaga rito, yung maipakilala mo Amen. sa Amen. anak mo kung sino nagbigay sa kanya sa iyo. Wow. Amen. Amen. Yeah, yun ang bottom line. Pag nalaman at tinanggap ng anak mo na ikinagaling sa Diyos, everything, wala kang worry. Lahat, wala kang alanin, wala kang nervous na magbigay sa Panginoon. Amen. Kasi kung yung buhay mo nga, binigay ng Diyos eh. Amen. Wow. sir. So, ito lang napakasimple. Kung yung buhay mo binigay ng Diyos, bakit yung buhay mo hindi mo maibigay sa Diyos? Pag naibigay mo yung buhay mo sa Diyos, ang pera, maliit na pambigay lamang yan. Amen. Maliit lamang yan. You see? Maliit.
So, sa totoo lang mga kapatid, katulad halimbawa ng mga manggagawa natin dito, halimbawa si Brother RJ nandito, you say, maliit lamang na pambigay niya yung pera niya. Ang matindi pambigay niya yung buhay niya. Amen. Amen. Yun ang malaki. You see? Kaya sana maunawaan po natin ito. Okay? Alright. Meron pa ba? Wala na po, Alright, Pastor. So mga kapatid, sa susunod na Tuesday, how I wish na magkasama ako lagi. Wow, amen, amen. Let's pray. At Sama-sama tayo manalangin, kapatid. alam ko may appointment na ako ng maaga, 9 o'clock. May appointment na ako sa susunod na Tuesday. 16 sa Tuesday, di ba? 16, yeah. May appointment na ako. Kasi graduation ni Sister April sa kanyang training sa Navy. Yeah, graduation yun na. So, wala yung magulang. Hindi makapunta yung magulang niya. Kaya, alam mo naman ako, tumatayo ako lagi magulang You know, magulang ng lahat ako Yeah. Pero maganda pa itong sinasabi ni Brother Ander rito, invest in something that builds value, not on something that diminishes in value. Amen. Wow. Pinakamaganda, yung sa valuable tayo. See, every time na magbibigay tayo, nag-invest tayo, ano ang value nun? So, Amen. maliit lamang yung binigay mo, pero lumalaki. Wow. Diba? So, sabi nga ng isang awitin, little becomes much when you put it into the master's hand. Yeah. So, kaya maganda po yan. Okay? Alright. So, kami po yung magpapaalam na. Paalam na muna kayo. Okay. Sige. At parang may pinapakitang pagkain si Noel, Amen. Maraming salamat po, Pastor. Kami rin po ay natututo po dito, mga kapatid. Hindi lang po kayo, lahat po tayo natututo dito. Maraming salamat po, Pastor. At sa lahat po na sumubaybay, maraming salamat po sa inyo pong patuloy na pagtangkilik. Umabot po tayo ng almost 70 po. Oh, yeah. Sa ngayon, amen. Sana laging ganito. Alam ko, nag-100 tayo Nag-100 tayo Apo. magiging dyan. At, Hindi pa po alam ng iba, Pastor, na dumating kayo. yeah. Pero bayaan mo lang. Sige lang. Amen. At, magandang ma-establish natin na mabuti Amen. ang ating reputation na connected sa ating pananampalataya Wow, amen. at hindi sa ating material na bagay. Amen. Amen po. Ma'am Cynthia. Magandang tanghali po at nakasama namin kayo sa buong episode na ito. Sana'y sa mga susunod pa ay magkasama-sama tayo at magbigayan tayo ng ating mga hinuha sa pabibigay ninyo ng comment. Ito po yung nagbibigay sa amin ng encouragement. Salamat po! Inuha. Okay. Marnelly. Maraming salamat po sa inyong panonood at lagi niyo pong tandaan kayong mga nanay kung kayo lang ang nananampalataya sa inyong bahay. Be an Amen. encouragement niyo po si Lois at si Eunice na pwedeng you are raising the next Timothy Yeah. in your home right Amen. now. Huwag po kayong sumuko, dalhin niyo lang yung anak niyo at patuloy na ipanalangin dahil hindi po natin alam kung ano ang ginagawa ng Diyos sa buhay ng mga anak natin. Maging blessing po tayo sa ating pamilya at sa ating komunidad. Dahil one day, baka hindi lang pwedeng maging Timothy yan, the next Timothy, or it can be the next president of the Philippines, the next good politician na pwede nating, pwede siyang para mapagkalat pa ang gospel dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Amen. That's good. All right. And kung nandiyan na kayo sa kalagayan na ganyan, mga kapatid, ang pinakamaganda, kung nasa kalagayan kayo na katulad ni Eunice, nakapag-asawa ng hindi man ng palataya, alright. Pero ang pinakamaganda, magtayo lamang kayo at ipakilala nyo sa anak ninyo kung sino ang nagbigay sa kanya sa inyo. Okay? Yan lamang, isang Diyos lamang ang dapat titignan at kikilalanin sa loob ng tahanan. Sabihin nyo sa anak ninyo, meron lamang tayong isang Diyos dito. See? Kung yun ang pananampalataya ng tatay mo, pero eto lamang isang Diyos na dapat manguna sa atin. At ang Diyos na ito, yan din yung may akda, nandito, hawak natin ang kanyang salita. At salamat sa Panginoon na siya ay naglagay ng iglesia para tayo maprotektahan. That even the gates of hell shall not prevail against it. Okay? So maraming salamat sa lahat po ng nagsubaybay po. At kasama namin ngayon, thank you sa mga comments ninyo.
At yan ay, bawat comments ninyo, it's another idea maybe na hindi namin nakikita na nangyayari sa inyo. No? Amen. Nangyayari sa inyo. At pwede namin kayo matulungan pag nakita namin yan. Okay? Alright. Doon sa mahaba, sinong nagbigay ng anong mahaba? Dylan na yun? Blake po. Okay. Hindi lang natin nabasa yun. Ano? Mahaba po talaga, Pastor. Mahaba. Di ba, babasahin namin po yan sa susunod. Ano? Babasahin natin yan at bibigyan natin ng anuman ang dapat bigyan ng pansin doon. Okay? Alright, magpapaalam na po kami at salamat sa mga katulong natin dito, sa mga operators natin at again, salamat Brother RG, Cynthia, Marnelin sa pagpapatuloy Amen. Thank you ninyo po. sa programang ito. No? At ako po naniniwala na hindi mawawala ito. Amen. 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 At pagka Friday rin at talagang grabing ginagawa ng Diyos. Alam niyo ba, may mga magandang provisions ang Diyos. Actually, I think I'm supposed to say this during the team prep program. Sa team prep program, nakita ko si Brother Tony kanina diyan na napakabuti ng Diyos. Noong sa programa nila, nag-comment ako doon. Medyo nakipagtawanan nga ako doon kasi sumakay ako Kasi meron nagsasabing, kaya kayo nagkakaproblema sa asawa. Nag-asawa kasi kayo. Yeah. Kasi kahit naman walang asawa kasi, may problema ka pa rin. Yun nga lang. Hindi nga lang sa asawa mo, pero may problema ka pa rin. Sabi kasi kaya ka nagkakaroon ng kaaway, kasi may asawa kayo. Hindi, kahit wala kayong asawa, may kaaway kayo. Kasi at least, pag nagkaroon kayo ng asawa, nag-away man kayo, sa gabi, bati pa rin kayo. But anyways, nagkaroon ako ng comment doon, pero may sinabi ako doon na mahalaga na dapat tatandaan ng bawat isa. Babalikan ko yon sa team prep, no, sa team prep. Babalikan ko yung comment ko doon na hindi gaanong na-elaborate nila during that evening kasi hindi yun yung focus nila. Iba yung focus nila Okay, pero babalikan ko yun kasi mahalaga, mga kapatid, yung comment na yun. Okay? Alright, so magpapaalam na po kami and again, maraming salamat. No, sa susunod na pagkakataon, sa Tuesday, magkita-kita po tayo dito. Balik tayo sa The Baptist Lunch ng Mother's Edition. Okay? Alright, thank you and God bless you all. I love you all. Bye. See you next Tuesday. Yeah, bye-bye.